commended, tinatanong ko si comment, parang hindi ka ng papuri, hindi ka ng ano, sabi niya, bigyan pansin, hindi na tayo napansin. Si Jesus kasi binigyan ng pagpapahalaga. Ano po yung kwento dyan sa Matthew 23:22? Ito po yung habang nagbibigay ng kaloob, ay pinansin, nabigyan ng pansin ng Panginoon yung mga taong nagbibigay. At ang nabigyan niya, ay ang nabigyan pansin, ay, ano po, yung, okay. Yan sinabi mo, woe to you, teachers of the law and Pharisees. You hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, and hindi po dilis. Dill, mga ano po yan, herbs. But you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Kasi, meron naman po silang tinatangkilik, pero ang binibigay lang nila yung mga bagay na hindi masyadong mahalaga. Hindi ito nakabatay sa kautusan. Okay? Yung mga Pariseo kasi, may sweldo lang mga yan. Para silang mga pari, meron talagang support sa kanila financially. Pero hindi sila nagtatay. So, as Christians, dapat po talaga na tayo ay nagtatay po. Yan po ay, tingnan po natin, 1 Corinthians 16, verse 21. Sulatin na lamang po. So, sabi dito, take note that tithing began before the law was given. Hindi pa na ibibigay ni Moses ang katutusan, ng commandments, pero si Abraham ay nagtatites na. Okay. Ano pa? This is one of the easiest places to let down. Sabihin, madali natin gawin yun ay magbigay. Hindi. Kaya ang mahalaga kasi, kailangan mula sa puso natin. It is one of the most practical areas to prove our faith. Practical areas. Practical areas of our faith. Hello? Kung meron na po ng pananampalataya, ay dapat sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos. Ang sabi, if you love me, you will obey my command. And this is a challenge of Malakay 3:10. So ano po? See how the Lord rewarded Jacob. Makikita natin ang pagpapala ng Diyos kay Jacob. Makikita po yan natin sa Genesis chapter 32, lalo na sa verse 10. So move on na tayo. Kasi ilang oras na lang, ilang minuto na lang pala. Okay, number 2. Number 2 pa lang, pero mapapabilis na po ito. Resolution, resolution number 2? Resolution concerning God's Word. Sabihin nga po natin God's Word. Ano po yun? The Bible itself. Okay, sino po example dito? Si David. Si David, basahin po natin yung Psalm 119 verses 15 to 16. Ano po yung sinasabi niya? Si David po ay maraming nasulat sa aklat ng mga awit. Kasi mga awit siya at manunugtong. Musician and singer. Si David. So dito po particularly sa verse 15, sabi ni David, I will meditate in thy precepts. Sabi po sa NLT, okay, NLT. I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. Isa-isahin po natin. Okay, sabi doon una, sa NLT sabi na, I will study your commandments and reflect on your ways. Reflect, dapat tinitingnan, ano pong bagay na makikita natin ang ating reflection. Salamin. So, we reflect. Okay, sabi doon. I will study your commandments. I will meditate on thy precepts. So, kailangan nag-aaral tayo. Kaya umattend kayo ng Bible study. Masaya po. Hindi po boring.